Year 2025 Pilgrims of Hope. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig ang ating Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 8 ng gabi araw ng linggo, ika-21 sa buwan ng Setyembre taong 2025. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Inihayag ng Franciscan Missionary sa Culion, Palawan na isang magandang pagkakataon ang ginawang pastoral visit ni Taytay Palawan Bishop Roderick Pabilio sa malalayong isla na sakop ng Bikaryato. Ayon kay Father Andrew Litigio OFM, ang pagdalaw ng obispo sa lugar ay naging daan upang makita ang tunay na kalagayan ng mamamayan at matulungan na maipaabot sa mga leader ng pamahalaan ang kanilang mga hinaing. Tinukoy din ng pari ang kawalan ng maayos na daanan at mga tulay bilang ilan sa mga pangunahing pangangailangan ng komunidad upang mapabilis ang daloy ng ekonomiya, partikular na pagdadala ng kanilang mga produkto sa mga pamilihan. Ayon kay Father Litigio, sa pagbisita ni Bishop Pabilio, personal na nakita ng obispo ang mga aspekto na kailangan tutukan upang matulungan ang mga mamamayan at maiparating ang mga ito sa mga leader ng bansa. Ang San Isidro Mission Station sa Cagait, Culion, Palawan ay pinamumunuan ng Order of Friar Minors at may 5 nasasakupang lugar sa magkakahiwalay na mga isla na tinatayang may higit sa 2,000 populasyon. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9. Ako inyong kapanalig Reynalyn Letran Ibanez, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Isang pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan, tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon. Batay sa katotohanan, lapat sa karanasan. Tuwing linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Veritas 846, ang radyo totoo. Hatid sa inyo ng Paulines ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ang Biblia ngayon. Makinig. Magandang gabi po mga kapanalig. Welcome po sa programang Ang Biblia Ngayon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia PH. Kumusta na kayo? Nagpunta ba kayo sa Luneta o sa EDSA para sa rally ngayon? Napakaraming tao po ang nakiisa. Gusto ko rin po sanang pumunta sa EDSA, kaya lang baka hindi ako makabalik ng nasa oras para sa programa natin ngayong gabi. Kaya nakiisa na lang po ako sa panalangin at patuloy po nating idalangin ang ating inang bayan, ang ating kapwa Pilipinong nagdurusa dahil sa kapabayaan at pagmamalabis ng ilan, at naway magising sila sa kanilang kalabisan, ibalik yung yamang ninakaw sa kaban ng bayan at magbalik loob sa Panginoon. Alam niyo po, naaakma ang paksa natin ngayon mga kapanalig dahil pag-uusapan natin si Mateo, ang maniningil ng buwis na tinawag ni Jesus na maging alagad niya. Kaya kunin na po ninyo ang inyong mga Biblia upang maging handa sa ating pagninilay at pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong gabi. Kasama po natin ang Director ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila, si Reverend Father Adonis Saclolo. Magandang gabi, Father Ado, at welcome back.
Magandang gabi, sister. Magandang gabi, mga kapanalig, sa isang makasaysayang araw ngayon. No? Ngayon ay anibersaryo rin, no, ng deklarasyon ng martial law, no? Ang napakarami ng taon, at totoo, ginugunita ito ng mga kababayan natin, mga kapanalig natin Pilipino, sa isang pagtitipon ng panalangin, no? Para ipanalangin ng ating bansa ngayon. No? Sabi nga ni Sister Rose, gusto niyang pumunta ron. Ako rin, tinatanong ko nga kung may programa ngayon, no, kasi para magkaroon din ng pagkakataon, no. Ngunit ito rin ay serbisyo natin sa ating bayan, sa ating mga kapanalig, sa inyong lahat, no. Sama-sama po nating ipanalangin ang ating bansa. Ganun din, ito yung ikalawang pagbasa sa araw na ito, no, yung kung napakinggan natin, ipanalangin natin ang mga hari, ang mga namumuno. At mahalaga yung mga pagbasa sa araw na ito. Ngunit mahalaga rin yung topic natin ngayon. Ito nga yung sinabi ni Sister Rose, no, patungkol kay Mateo Publicano, no? Ngunit bago po iyan ay anyayahan muna natin na makasama natin ang presensya ng Diyos sa programa natin ngayon, at tayo papamunuan sa pambungad na panalangin ni Sister Rose. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos Ama naming makapangyarihan, salamat po sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob mo sa amin, at sa pagkakataong makapagtipong muli para mag-aaral at magnilay ng iyong salita. Banal na Espiritu, inaanyayahan namin ang iyong presensya upang liwanagan ang aming isipan nang kami ay makatanggap ng karunungan at pangunawa. Sa iyong habag, Panginoon, minarapat mong hiranging apostol si San Mateo. Sa kanyang halimbawa at dalangin, pagindapatin mong makasunod kami sa iyo ng lubos. Bendisyonan po ninyo at pagpalain ang aming inang bayan, ang lahat ng mga Pilipino. Naway magkaisa kaming lagi kasama mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami. O Maria, Birhen ng katotohanan, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. By the tax booth near the shore, you heard the Master's voice and more. You rose and left your worldly ways to follow Christ all of your days. With pen in hand and faith so true, you wrote the gospel clear and new, a witness to his love and light. You turned the darkness into bright. Oh, Saint Matthew, heart made pure, through God's mercy strong and sure, teach us how to leave behind all that chains the soul and mind. Your life a beacon bold and bright, lead us to the path of light. You showed that grace can still redeem even lives we wouldn't deem. A sinner called to serve the Lord, you proved the power of his word. You saw his face, you felt his call, you chose to rise, surrender all. Now in heaven hear our plea, help us live in charity. Oh, Saint Matthew, heart made pure, through God's mercy strong and sure, teach us how to leave behind all that chains the soul and mind. Your life a
us each day to follow Christ, the truth, the way. Oh, St. Matthew, heart made pure, through God's mercy strong and sure, teach us how to leave behind all that chains the soul and mind. Your life a beacon bold and bright, lead us to the path of life. Lahat ng bagay ay lumalala kapag wala kang ginagawa. Idaan sa daan, Idalite Herbal Tea na yan, Idalite Herbal Tea na yan. Ay, hirap gumalaw, ay, napapasigaw, daliri sa paa at kamay, sakit na napapaan. Nandito ang Turmeric Plus, tunay kang walastik. Mahalagang paalala, ang Turmeric Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik tayo mga kapanalig sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Ang paksa po natin ngayon dahil ngayon ay September 21, ang araw pong ito ay ang kapistahan ni San Mateo, no? At ang ating pong paksa ay si Mateo Publicano. Ang kanyang pagsunod kay Jesus at pag-iwan sa kayamanan, katanyagan at kapangyarihan. Ito ay pagninilay sa kanyang kapistahan. Ang ating pong teksto ay mula sa Ebanghelyo mismo ni San Mateo, Matthew chapter 9 verses 9 to 13. Mateo kabanata 9 talata 9 hanggang 13. At nung kinatagpo ni Jesus si Mateo ay iniwan niya ang lahat. At ito po yung pagnilayan natin ngayon. Lahat naman po tayo ay may karanasan na tayo ay kinatagpo ni Jesucristo. Isang araw ay dumaan siya sa ating buhay. Ngunit ang pagsunod kay Jesucristo ay palaging may kondisyon. Kaya nga ang tanong natin, ano ang iniwan mo noong ninais mo nang sumunod kay Kristo, no? Sagutin po sana natin, magbigay kayo ng pagninilay. Alam ko magaganda ang inyong mga karanasan, mga kapanalig, no? Ipadala nyo po ang inyong mga reflection, ang inyong mga comment sa ating text line dito sa istasyon 0918-837-4827 o kaya naman sa ating comment section sa Facebook Live. Bago po iyan ay balikan po muna natin ang nakaraang paksa noong isang linggo na ibinigay sa atin ni Reverend Vince, na ibibigay sa atin ngayon din ni Sister Rose. Balik dinig sa nakaraang katotohanan. Ang naging paksa po natin nung nakaraang linggo ay ang kalupitan ng krus. Ang teksto po ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, chapter 3 verses 13 to 17. Si Reverend Vince Aureliano ng Society of St. Paul ang naging guest natin at tinanong niya tayo, naniniwala ka bang hindi pabaya ang ating Diyos, ang ating Panginoon? Inisa-isa ni Reverend Vince kung bakit napakalupit ng krus. Sabi niya, it was the most horrible way to die, the most severe punishment. Ang mga ipinapako sa krus ay pinuputulan ng dila, hinahagupit ng mga latigo na may bakal o buto sa dulo. Tapos kumakagat ito sa balat, kaya natutuklap. Pagkatapos ay ipapako sa krus at isasabit hanggang sa mamatay dahil hindi na makahinga or asphyxiation. Yun yung physical suffering. Meron pa yung mental at emotional na suffering, no? Tapos sabi niya, tayong mga tao, ayaw natin kasing masaktan, kaya madalas naninigurado tayo. Takot tayo sa sakit. Pero kakambal na ng buhay ang pasakit. At yan ang ipinakita sa atin ng Panginoong Hesus. Ano ang naging disposisyon ni Hesus?
pasensya. Yan ang nawala daw sa mga Israelita. Hindi sila naniwalang mahal sila ng Diyos. Kaya nung nasa desert sila, nagpadala ang Diyos ng mga ahas na kumagat sa kanila. Tapos gumawa ng basto na ahas si Moises. At ang sino mang kinagat, pero tumingin doon sa bastong ahas, ay nabuhay. Yung kinatatakutan nila ang siyang nagligtas din sa kanila. At ganun din para sa atin. Yung kinatatakutan nating paghihirap at pasakit sa buhay, yan din ang nagdadala sa atin sa kabanalan kapag tumingala tayo sa krus ng ating Panginoong Hesus. Oo, mahirap ang buhay, pero ang sukatan ay ang ating pasensyang nakakapit sa katotohanang mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Kahit anumang unos at krus natin sa buhay, titigan natin lagi ang krus na badal. Ito ang magdadala sa ating sa kabanalan dahil nasa krus ni Jesus ang ating kaligtasan. Yan po ang buod ng ating tinalakay nung nakaraang linggo, pero kung gusto ninyong marinig yung kabuuan ng episode, available po ito sa Facebook pages ng DZRV 846 Veritas, ng Paulines Multimedia PH, at ng Arkham Ministry on Biblical Apostolate. Ngayon po, pakinggan na natin si Father Ado sa ating paksa, si Mateo ang Publikano. Father? Salamat, Sister Rose, sa ating balikdinig patungkol sa misteryo ng krus at ang tagumpay nito. No? Ngayon, mga kapanalig, kilalanin muna natin si Mateo. No? Si Mateo, isa sa kanyang pangalan sa mga ebanghelyo ay Levi, no? O Levi. No? At siya ay ipinakilalang publikano o tax collector. No? Yung publicani o publicanus ay salitang Latin ng tax collector. No? Ang tax collector naman sa salitang Grego kung saan isinulat ang ebanghelyo ay telones. No? At makikita natin na si San Mateo ay naroon sa Capernaum. Dahil doon siya nakatagpo ng ating Panginoong Hesukristo. Alam natin ang ating Panginoong Hesukristo ay ipinanganak sa Bethlehem, ngunit lumaki sa Nazareth, sa Galilea. At mga ilang kilometro mula sa Nazareth ay Capernaum. At itong Capernaum ay nasa gilid, no, ng Sea of Galilee, no, ng lago, no, o ng Lake of ng Galilea o Lake of Tiberias. At doon sa Capernaum ay may isang mahalagang daan, no? Yung road, ang tawag dito ay Via Maris. At ito ay isang mahabang daan mula sa Egypt, no, sa south papunta sa north, no, hanggang sa Damascus, hanggang sa Mesopotamia, no. Kaya nga sa Capernaum, dahil ito ay tinatawag na trade route o main route, meron ditong mga tax booth, no. At doon nakaupo si Mateo sa mga tax booth na yon para humingi ng buwis doon sa mga negosyante, mga naglalakbay, no, na para mga lakal sa iba't ibang lugar, no. Okay, ang pangalan ni Mateo sa Hebreo ay Matia, no. At ang kahulugan nito ay gift of God, no. Siya raw ay regalo ng Diyos, no. Ngunit makikita natin si Mateo ay publikano, at ang publikano ay isa sa pinaka-despised, no, pinaka-kinamumuhian o pinandidirian na tao sa bayang Israel, no. Kaya nga sa ebanghelyo, palaging kadikit ng tax collector o ng maniningil ng buwis ay ang mga makasalanang babae, no? Prostitute and tax collector, palagi sila magkasama, no? Ganun kadumi ang tingin sa mga publikano. Bakit? Kasi ang mga publikano ay naniningil ng buwis. At yung buwis ay dinadala sa Imperyo Romano. At yung Imperyo Romano, yung Roman Empire, ito ay kaaway ng Israel, pinapahirapan sila nito. Ang ibig sabihin, itong mga publikano o tax collector ay kasama o kakampi, kapanig ng mga nagpapahirap sa bayang Israel. At ito nga yung sama ng loob ng mga Israelita sa mga Hudyo, mga Israelitang publikano, dahil sila ay mga traidor, no? Taksil sa kanilang bayan, sa kanilang mga kadugo, no? Ngayon, ang proseso, ang sistema ng paniningil ng buwis, ang mga tax collector ay
kumukuha ng parang bidding, no? Makikipag-deal sila sa Roman administrator doon sa lugar nila, no? Para sasabihin nila na kami na ang maniningil ng lahat ng sisingilin yung buwis, no? Dito sa aming lugar. At kapag naaprubahan yung kanilang kanilang proposal, yung inihahain nilang pagiging papel nila, magbibigay ang mga Romano ng exact na amount ng buwis, no, para sa iba't ibang bagay. Ngayon, kapag nakuha na yung amount na yun ng mga publikano, yung mga publikano naman ay pwede sila, ginagawa nilang patungan ito ng interes. Kung magkano ay maaaring pwedeng napakalaki, no? Halimbawa, kung pag-uusapan natin ay peso o piso, halimbawa ang hihingiin ng mga Romano sa buong isang taon na buwis para sa lahat-lahat na ay sabihin nating 5 milyong piso, yung mga publikano, papayag sila. Pero ang sisingilingin nila sa mga tao, sa lahat ng dapat nilang paningilan ng buwis ay pwedeng maging doble. Parang 100% yung interest. Kung 5 milyon ang hihingin ng mga Romano, pwede nilang gawing 10 milyon. Ganun ka kapangyarihan ang mga publikano. At kahit galit sa kanila ang mga Israelita, hindi sila basta-basta pwedeng saktan. Sapagkat nandoon yung mga sundalong Romano at sila ay protektado ng mga ito. No, kaya nga, ang publikano ay mayaman dahil kumikita siya, no, sa maling paraan. No, sa maling paraan, kahit kadugo niya, mga kababayan niya ay parang pinapatay niya at pinapabigatan niya. No? Ganon din ang mga publikano ay may posisyon, may kapangyarihan, kaya nga kahit galit sa kanila yung mga tao, takot din sa kanila ang mga tao. No? Ngayon, dahil ang mga publikano ay mayaman, may kakayanan, no? Sila rin ay tanyag. No? Kinakaibigan din sila ng mga tao. No? Alam naman natin kung sino may pera, doon lumalapit ang mga tao. Kaya nga ang mga publikano ay merong, pwede natin sabihin KKK, no? Kayamanan, no? Kapangyarihan at katanyagan. No, at ayun yung buhay ni Mateo, no. Ngayon, isang araw nung si Jesucristo ay iniwan niya na yung bayan Nazaret at pumunta na siya sa Capernaum, kasi si Jesucristo nung nagsimula na siya ng ministeryo publiko niya, sa Capernaum na yung tinatawag na home base niya. At nung natawag niya na yung ibang mga alagad, tinawag niya naman si Mateo na nakaupo roon at nagbibigay ng at nagbibilang nung kanyang mga siningil na buwis, at hindi lang yung mga siningil na buwis, kung magkano yung kanyang kinita, no? At doon napakaganda nito sapagkat isa sa komentaryo dito ay yung galing kay Bede the Venerable, no? Ano ba yung sinabi ni Bede the Venerable? Yung pagtatagpo ni Mateo at ni Jesus, no? Sabi roon, ito yung naging motto ni Pope Francis, kung maaalala ninyo mga kapanalig, kasi 'di ba, ang bawat obispo, ang bawat Santo Papa ay may motto, no? May motto na inilalagay sa kanilang tinatawag na shield, no? At ano yung nakalagay doon sa sinabi ni Bede the Venerable? Sabi niya, miserando atque eligendo. Sa English, by having mercy and by choosing Him. No? Sabi roon, nakita ni Jesucristo si Mateo nakaupo ron sa singilan ng buwis at naawa siya. At habang naawa siya, ay pinipili niya si Mateo. No? Isang napakagandang tagpo. No, kaya nga si Pope Francis, 'di ba, mahal na mahal natin siya. Isa sa mga binigyang diin ng kanyang pagiging papa, no, yung kanyang panahon bilang Santo Papa ay yung habag ng Diyos. No, dahil bandang huli, ito yung karanasan ni Mateo. At alam naman natin na si Pope Francis noong siya ay 17 years old, noong 1953, September 21, kapistahan ni San Mateo, doon niya nakita yung at naranasan yung habag ng Diyos sa kanya nung pumasok siya sa simbahan at nakatagpo niya yung isang pari sa loob ng kumpisalan. At doon nagsimula ang lahat ng bokasyon ni Pope Francis. No, kaya nga, napakaganda nito mga kapanalig. Nung nakita ni Jesucristo si Mateo,
tinignan niya ng may pag-ibig, naawa siya at pinili si Mateo. At sinabi niya, sumunod ka sa akin. At sa oras na yon, lahat ng pinangahawakan ni Mateo, lahat ng alam niya o tanging alam niya tungkol sa buhay ay iniwan niya. At sumunod siya sa Panginoon. No? At napakaganda nung tagpong sumunod. Ano yung tagpong sumunod? Pumunta si Jesus sa bahay at naroon si Mateo, at si Mateo ay nag-imbita pa ng mga ibang maniningil ng buwis at mga makasalanan. No? At si Jesucristo ay hindi nangimi, hindi siya naiskandalo sa buhay ng mga taong ito. No? Dahil ang tingin niya sa kanila ay mga anak din ng Diyos. Naligaw, totoo, nagkamali, totoo, ngunit may karapatang pagpanibaguhin at likain muling mga anak ng Diyos. Kaya nga, noong nandun na siya at nagdiriwang kasama si Mateo, na iskandalo yung mga pinunong relihiyoso. No? Sabi nila, bakit itong kinikilalang propeta, kinikilalang Mesiyas ay nakikisama sa mga makasalanan? At dito na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo yung napakagandang salita. No? Sabi niya, I desire mercy and not sacrifice. At ito'y galing kay Propeta Oseas. Mas gusto ng Panginoon ang habag kaysa sa mga alay. No? Kaya nga sabi niya, naparito ang anak ng tao hindi para sa mga malulusog, kung hindi para sa mga may sakit. Naparito ang anak ng tao hindi para sa mga matutuwid, ngunit para sa mga makasalanan. At ito yung araw na kinatagpo ng ating Panginoon, si Mateo ang publikano, at si Mateo ang publikano ay iniwan ng lahat at sumunod sa Panginoong nagmahal sa kanya. Kaya nga mga kapatid, ito rin yung ating tanong, sana sagutin ninyo. No? Ang tanong natin ngayon, noong nakatagpo mo ang ating Panginoong Hesukristo, ano ba ang iniwan mo noong nais mo nang sumunod sa kanya? No? Sana ipadala nyo ang inyong sagot sa ating text line 0918-837-4827 at ganun din sa comment section ng ating Facebook Live. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting. This Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig ang ating Philippine Standard Time, 31 minutong makalipas ang alas 8 ng gabi. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ayan mga kapanalig, tayo ay nagbabalik no, sa ating paksa. No? Si Mateo ang publikano na tinawag ng Panginoon at kinalimutan niya na yung maling buhay. Iniwan niya ang kayamanan, kapangyarihan at katanyagan dahil nakatagpo niya o siya ay natagpuan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sabi nila, si San Mateo ba ang publikano ang sumulat ng Ebanghelyo ni San Mateo? Ito yung tanong. At makikita natin ang tawag dito ay internal evidence, mga ebidensya sa loob ng Biblia o sa loob ng Ebanghelyo mismo na magpapatunay na si Mateo ang talagang sumulat. No? Kasi 2 ulit itong sinabi nung tinawag siya ng ating Panginoong Hesukristo, na makikita natin na siya ay tinawag na publikano. No? Sa Mateo
Matthew chapter 9, no? Pag binasa natin doon, si Mateo ang publikano o ang manuningil ng buwis. At ito ay inulit nung inilista na yung 12 apostol, inulit uli. Isa sa mga apostol ay si Mateo ang publikano. Ang sabi nila, bakit inuulit-ulit na si Mateo ang publikano? No? Ang ibig sabihin nito, hindi ikinahihiya nung sumulat ng ebanghelyo kung saan siya nanggaling. No? Hindi niya kinahihiya kung saan siya natagpuan ng Diyos. Palagi niyang naaalala iyon. No? Napakaganda nito. Ngayon, isa pang palatandaan na ang sumulat ng ebanghelyo ni San Mateo ay isang publikano dahil alam niya yung mga bagay patungkol sa mga publikano. No, halimbawa, pag binasa natin sa Matthew chapter 9, binigyan doon ng detalye na wala naman sa ibang ebanghelyo na si Mateo, ang publikano, ay nakaupo sa paningilan ng buwis. Sa English, ito yung tax booth. No? Kung hindi publikano yung sumulat, hindi niya nabibigyan ng diin iyon. No? Sinabi nga natin, mahalaga itong tax booth, no? sa mga publikano. Pangalawa, sa ebanghelyo ni San Mateo ay maraming ulit na nababanggit yung mga salapi, no? Halimbawa yung mga denarius, no? Yung denaryo, no? Alam natin yung denaryo, ito yung isang araw na sahod ng isang tao. No, maalala natin, 'di ba, sa ebanghelyo ni San Mateo, kapag binasa natin sa chapter 22, andoon yung sinisilo na tinatrap ang ating Panginoong Jesucristo ng mga pinunong reliyoso, no, kung magbabayad ba sa buwis, dapat bang magbayad sa buwis o hindi. Sabi ng Panginoon, ibigay niyo sa akin ang denaryo. Kaninong yung larawan yung nandyan? Sa Cesar. Ibigay ang sa Cesar ang kay Cesar at ibigay sa Diyos ang para sa Diyos, no? At makikita rin natin sa ebanghelyo rin ni San Mateo, no, sa Matthew chapter 17, yung barya o yung pera na nakuha ni Pedro sa bibig ng isda dahil kailangan nilang magbuwis para sa templo. At makikita rin natin halimbawa sa Matthew chapter 18, makikita natin doon yung alipin, no, na may utang, no, na 10,000 talento. No? At may utang siyang 10,000 talento at pinatawad siya nung hari. Ngunit yung kanyang kapwa alipin, no, nakakaunti yung utang, 100 denaryo lang, ay hindi niya pinatawad. No? Kaya nga ang ibig sabihin nito, dahil alam netong sumulat ng ebanghelyong ito ang mga salapi sa panahon ng Panginoon, no, ito ay talagang kinikilalang si Mateo ang publikano. Ngayon, isa sa mahalagang bagay rito sa ating ebanghelyo sa sinulat ni San Mateo, yung Matthew chapter 11 verses 28 to 30. Kasi ron, ito yung lagi nating naaalala at napakaganda nung sinulat ni San Mateo roon. Sabi niya, sa bibig ni Jesus, hali kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, no, sapagkat ito ay magaang, at ako ay may mababa at banayad na kalooban. Kung titignan natin sa buhay ni San Mateo, totoo, marami siyang pera, makapangyarihan siya, meron siyang posisyon, ngunit pagod na siya. Pagod na siya. Ang ibig sabihin, yung buhay ng isang publikano ay hindi naman totoong maligaya. Kapag nakaharap ka sa mga tao, para bang mahal ka nila dahil may pera ka o dahil takot sila sa iyo. Ngunit kay San Mateo ay walang totoong tumatanggap at nagmamahal dahil ayaw nga siya ng kanyang mga kababayan. No, kaya nga, pagod na si San Mateo sa ganitong buhay. Kaya nga nung nakatagpo niya ang ating Panginoong Jesucristo, itong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo ay laman, totoong nangyari kay San Mateo. Sabi sa kanya ng Panginoon, halika na, pagod ka na, at bibigyan na kita ng kapahingahan. Kaya nga makikita natin na hindi na binilang pa ni San Mateo kung magkano yung iniwan niya. Hindi niya na inasikaso pa kung magagalit sa kanya yung mga Romano o hindi. Ang gusto niya na lamang ay magpahinga. Kaya
Kaya pag binasa natin halimbawa, basahin ninyo mga kapanalig yung Matthew chapter 16 verse 26. At ito ay totoong nangyari kay San Mateo. Sabi niya, ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Ano ang maibibigay ng tao kapalit ng kanyang buhay? No, totoo. Nasa iyo nga lahat ng kayamanan sa mundong ito, ngunit wala naman kahulugan ang buhay. Ibig sabihin, sinasabi nila, no, parang napahamak na ang iyong kaluluwa. At yung pagtamasa ng mga material na bagay, kayamanan sa mundong ito, tandaan natin mga kapanalig, ito ay panandalian lamang. Isang araw, matatapos ito. Hindi natin madadala sa pagharap natin sa Diyos. At ayun na yung magiging problema. No? Nakamtan mo nga yung buong mundo, napakarami mong pera sa bangko, at ito nga yung kalagayan ng lipunan natin ngayon. No? Mga taong kumuha sa kaban ng bayan, nagnakaw sa kaban ng bayan. No? Kaya nagagalit yung maraming tao dahil napakaganda ng mga sasakyan, merong mga damit o mga bag no, nagkakahalaga ng milyong-milyong piso na kaya ng pakainin ng 500 pamilya. Dito nagagalit yung mga kababayan natin. Pero kung iisipin natin, itong sinabi ni San Mateo at ito ay mahalaga dahil naranasan niya ito. Ano ba naman kung mapala mo ang buong mundo? Mag-enjoy ka rito sa mundo ng 20 taon, 30 taon, 40 taon magpasasa ka. Kung pangwalang hanggan naman ay magdurusa ka. Ito yung sinasabi ni San Mateo. Natagpuan niya ito. No? Naunawaan niya ito. Kaya nga, no, mapakaganda na itong kapistahan ni San Mateo na para bang at tinatalakay niya rin yung nangyayari ngayon sa ating mga kapanalig, yung ating mga kababayan na nasa lansangan ngayon, na sumisigaw ng katarungan, nananalangin din. No? Ito yung sinasabi ni Mateo para sa ating lahat. No? Ano ang mapapala mo kung makamtan mo man ang buong mundo? Marami ka mang bahay, magagandang sasakyan, magagarang damit. Kung mapapahamak naman yung kaluluwa. Kaya nga isang magandang mensahe rin ito sa atin ng Ebanghelyo ni San Mateo. No? Sabi nga, huwag mainggit sa mga gumagawa ng masama. Huwag natin silang kainggitan. Dahil ang totoo, hindi naman talaga sila maligaya. Katulad ni Mateo, buong buhay niya, akala niya ang magpapaligaya sa kanya ay salapi, katanyagan, kapangyarihan, ngunit alam niyang ang tanging kapahingahan ay nung dumating ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus sa kanyang buhay. No? Ngayon, si San Mateo ay isang ebanghelyo na meron ding mga tinatawag na katangi-tanging mga talinghaga. Ang ibig sabihin nito, may mga talinghaga sa mga ebanghelyo na magkakaparehas. Ngunit si Mateo ay may mga talinghaga. Unang-una, inilalahad yung kanyang sariling buhay. Halimbawa, yung talinghaga ng nawawalang tupa. No? Kay San Lucas, meron talinghaga nito sa Luke chapter 15. No? Ngunit kay San Mateo, mas maganda sa Matthew chapter 18 verse 12 to 14. Ang sabi niya ron, kapag nawala yung isang tupa, yung pastol kaya niyang iwanan yung 99 para hanapin yung isang nawawala. At ito ay totoong naranasan din ni San Mateo. Kasi nung pumunta si Jesucristo doon sa paningilan ng buwis, ayun yung pastol na naghahanap sa nawawalang tupa. No, kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo sa mga Pariseo at pinunong reliyoso na iniisip na sila ay matuwid, sabi ni Jesucristo no, sa Matthew chapter 9, sabi niya, hindi na parito ang anak ng tao sa mga matutuwid kung hindi sa mga makasalanan. Ibig sabihin na parito ang anak ng tao para sa mga naliligaw na tupa, para ibalik sa kawat. No? Napakaganda nitong talinghagang ito. At meron pang mga talinghagang napakaganda rin. Halimbawa yung talinghaga sa Matthew chapter 13. Alam natin ito na pag-usapan na natin dito ito mga kapanalig, na merong isang tao na nakakita, nakapaghukay ng kayamanan sa isang bukid.
At doon, tinabunan niya uli at ipinagbili niya ang lahat-lahat ng sa kanya para bilhin yung bukid at mapasa kanya yung kayamanan. Napakaganda nitong talinghagang ito sapagkat pwede nating sabihin na ito si Mateo. Nakita niya na yung totoong kayamanan at iniwan niya na yung lahat. Iniwan niya, no? Para lamang makuha yung totoong kayamanan, at ang totoong kayamanan ay ang ating Panginoong Hesus, ang pagsunod sa ating Panginoong Hesus, no? Siguro kung meron pananampalataya ang lahat ng Pilipino at alam natin na ang totoong kayamanan ay ang pagsunod sa Panginoong Hesukristo, siguro wala tayo yung problemang nangyayari ngayon, no? Kung meron sanang puso ang mga taong Pilipino, yung mga namumuno sa atin, yung mga nasa gobyerno, no? Kung meron sanang karanasan katulad ni Mateo at makakapagsabi sana na ano bang mapapala ko, makamtan ko man ang lahat ng ito, kung mapapahamak naman ang aking kaluluwa, no? Anong mapapala ko? Kung meron sanang ganitong kamulatan, no, ang bawat Pilipino, ganun din ang ating mga namumuno, siguro wala itong problema na ito, no? Kaya nga, sana matagpuan ng mga tao, nating lahat, mga Pilipino, ang totoong kayamanan. Kung ang pag-aawayan lamang, ang pagkakagalitan at magiging problema ng pagsasakitan ay yung kayamanang makasanlibutan, no, medyo parang mali, no? Kaya nga ang paanyaya ng ating simbahan, hindi masama na isigaw ng mga Katoliko, ng mga Kristiyano, yung inhustisya. No, hindi masama na humingi ng hustisya at ipanalangin ang ating bansa. Ang magiging masama ay kapag mayroon ng karahasan, no? Kaya nga mga kapanalig, no, sana alam natin na hindi sana dapat umabot doon, no? Kasi kung ang totoong kayamanan ay ang pagsunod natin sa ating Panginoong Hesukristo, katulad nung kay San Mateo, no, hindi tayo maiinggit o magagalit dahil napunta lamang sa iilan yung kayamanan ng Pilipinas. Kaya nga, totoo, si Hesukristo rin, naalala natin mga kapanalig, nung pumunta siya sa templo, nagalit siya, no? Merong pagkagalit na banal, no? At ito yung pagkagalit ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagkagalit na banal at ang galit na hindi nagkakasala ay kapag nagagalit ang tao sa kasalanan. At totoo, maraming galit ngayon na mga Pilipino, kapanalig natin na nasa lansangan, galit sa kasalanan. Paano naman nagiging capital sin yung galit? Paano siya nagiging anger? Kapag yung galit ay galit na sa tao, na nagiging marahas na at kaya nang kunin yung buhay ng kapwa-tao. Magkaiba po yung galit na banal, sapagkat yung galit na banal ay galit laban sa kasalanan. Yung capital sin, yung galit na bilang kasalanan, ito yung galit sa nagkakasala. Ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo ay palaging galit sa kasalanan, ngunit palaging binibigyan ng pagkakataon yung nagkakasala. Ito yung ginawa niya kay Mateo. Kaya nga sana, ngayon mga panahon na ito, magalit tayo sa kasalanan, magalit tayo sa katiwalian. Ngunit, katulad ng lahat ng tao, ipanalangin natin yung mga nagkakasala, baka naman bigyan sila ng biyayang magbago ang kanilang isip at ang kanilang puso. No, kaya nga mga kapanalig, yung tanong natin ngayon, sana mag-share kayo, ano ba yung iniwan mo nung ninais mo nang sumunod kay Kristo katulad ni Mateo? Padala niyo sa ating text line 0918-4837-4827 o sa comment section ng ating Facebook Live. Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Alagaan ng kidneys, uminom ng 8 basong tubig. Renalin, 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 araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig.
If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ayan mga kapanalig, nasasabik na kaming pakinggan ang inyong mga pagbabahagi. Ngunit meron pa palang isang talinghaga, no? Karugtong nung natagpo ang kayamanan sa ilalim ng lupa sa bukid, yung perlas, no, na napakalaki ang halaga. Nung natagpuan ito ng mga ngalakal, pinagbili niya rin ang lahat at binili niya yung napakalaking perlas. At ito yung karanasan ni Mateo. Iniwan niya ang lahat para lamang makuha yung pinakamahalagang perlas, ang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Ngunit meron ding itong twist. Dahil bandang huli, yung nakatago sa lupa na nakalibing ay si Mateo rin. Parang isang taong buhay, ngunit parang patay na rin. At ang Panginoong Jesucristo yung nakahukay sa kanya. At hindi siya itinuring na basura. Itinuring siya bilang isang kayamanan. Si Mateo rin yung napakahalagang perlas. Napakahalagang perlas sapagkat ibinigay ni Jesucristo ang kanyang buhay, ang kanyang dugo, ang kanyang huling hininga para maligtas at mapatawad si San Mateo. Isang napakahalagang perlas katulad nating lahat, no? Kaya nga mga kapanalig, napakagandang pagnilayan ng buhay ni San Mateo. Kasabay nito, ipinapanalangin natin yung pagbabago sana ng mga namumuno sa ating lipunan, lalo pa nga sa aspeto ng at usapan ng kayamanan o ng salapi, no? Ngayon, pakinggan natin si Sister Rose, no? Baka meron siyang nais ibahagi dito sa ating talakayan patungkol kay Mateo ang publikano. Father, siguro ang maibabahagi ko, kasi gusto kong sagutin yung tanong, no? Ano ang iniwan mo noong ninais mo nang sumunod kay Kristo? Bata pa po ako nung pumasok, 20 years old lang, graduating student ng college. Kung kayamanan, wala naman po kaming kayamanan. Galing po ako sa mahirap na pamilya sa Tondo. Wala rin naman din katanyagan at kapangyarihan kasi nga bata pa. Pero ang alam kong iniwan ko, yung kinabukasan na maaari kong makamit, yung mga pangarap na gusto kong matupad para matulungan ko ang pamilya ko. Pero dahil, gaya nga ng sinabi mo, kinatagpo na tayo ni Kristo, tinawag na, siya din ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para sundan siya sa isang buhay relihiyoso na nung pumasok po ako, hindi ko naman talaga naintindihan ng lubusan, no? There was no certainty at all that it was really what God wanted of me. It was simply yung na wala ka na kasing, yung parang wala kang feeling of peace or contentment, parang may hinahanap kang iba, no? At nung nagpunta nga ako dito sa kumbento, nakausap ko yung madre at sinabing bakit hindi mo subukan, doon ko lang naramdaman yung maaari nga dito ako tinatawag ng Panginoon. So, kung ano yung iniwan ko, actually, siguro iniwan ko yung inaakala kong magiging future ko, pero mas sobra-sobra pa ang ibinalik ng Panginoon at dinala niya ako sa mga lugar na hindi ko inakalang mapupuntahan ko at makagawa ng mga bagay na ni sa guni-guni ay noon hindi ko inakala na magagawa ko. So, lahat yun ay biyaya ng Panginoon. So, katulad ng sinabi mo, no, si Mateo, siya yung nakabaon na treasure sa ilalim ng lupa. Natagpuan ko na ang Panginoon, kaunti lang yung iniwanan ko, pero napakarami niyang ibinalik at ipinakita niya sa akin na napakaraming treasures na ibinigay niya sa akin ang kailangan ko ding ibahagi at i-share sa iba. So yun po yung nakita kong ang treasure ng bokasyon at ng misyon.
So maraming salamat. Sana po yung mga nakikinig, meron din po kayong mga treasure at hinihintay din po ng Panginoon na ibahagi natin pagsunod natin sa Kanya. Maganda, Thank you, sister, Father. yung sinabi mo, sister, no? Kasi minsan nakala natin marami tayong iiwan, no? Sa pagsunod sa Panginoon. Pero ang katotohanan, siya ang mas maraming iniwan. Iniwan niya nga yung kanyang pagka-Diyos, eh. Iniwan niya yung kalangitan, no? Para lamang ibigay yung kanyang sarili sa atin. Sister, mga kapanalig, babasahin ko lang itong mga nag-padala ng message at nag-comment dito sa istasyon. Si kapanalig Mrs. Marsan, sabi niya, God bless, shalom, please pray for Elizabeth Marsan and families. At ang ating pong kapanalig na si Romel Dizon ng Cabiao, sabi niya, ang iniwan ko ay ang mga maling paniniwala tulad ng pamahiin at hindi tamang pag-uugali na sagabal sa paglilingkod. Bilang lingkod sa simbahan, dapat hindi sakim sa posisyon. Kasi kapag ganyan ang ugali, maitataboy mo ang gustong lumapit sa simbahan, ang ubasan ng Diyos. Huwag mapagmataas at huwag hambog kung gusto mong dumami ang nagsisimba. Sabi ni kapanalig Romel Dizon ng Cabiao, Nueva Ecija. Sabi naman ng ating kapanalig na si 5698, sabi niya, good PM, Father and Sister, hindi naman ganon kabilis para iwanan ang nakasanayan na. Ngunit sa patuloy na pagdalo sa mga celebration of the Word at Eucharist, unti-unti na naiwanan ko ang alak, sugal, barkada at babae. Iyon ang biyaya sa kanya, no? At nakasunod na siya sa Panginoon. No? Totoo, dahan-dahan. No? Hindi naman overnight ang conversion, mga kapanalig. No? Dinadahan-dahan din tayo ng ating Panginoon. Sister, meron ba tayo dyan sa ating comment section sa Facebook Live? Meron po. Si kapanalig Grace Ann Velez, sabi niya, noong naranasan at natanggap ko ang habag at pag-ibig ni Hesukristo, iniwan ko ang pakikipagrelasyon ko sa isang lalaking may asawa. Nagawa ko ito hindi dahil sa sarili kong lakas, ngunit mula sa biyaya ng lakas ng Diyos at sa tulong ng Espiritu Santo. Nakita ng Diyos ang paghihirap ko at ako'y kanyang kinahabagan. Salamat sa Diyos. Ay, maraming salamat, kapanalig Grace Ann, sa iyong sharing. Si kapanalig Fecas, ito naman po mga humihingi ng dasal. Kapanalig Fe Castro, praying for healing the sick, especially our parish priest, Reverend Reynaldo Garcia, praying for world peace, especially in the Philippines, from Divine Mercy Parish, Florida Blanca, Pampanga. Ayan. Si kapanalig Amor Mantele, sabi niya, mapagpalang gabi po, ang iniwan ko po ay ang kaba, takot at agam-agam. Ayan, salamat po. Si kapanalig Carmen Yamashita naman, sabi niya, salamat sa Diyos, tinawag po kayo ni Father Ado at Sister Rose. Siguro ito yung yung ating bukasyon. Opo. Salamat talaga sa Panginoon. Yan ay malaking biyaya. Marami pong mga nagpadala ng kanilang pagbati lang, Father. Si Isabel Alano, good evening po, Father, watching from Indang, Cavite. Si Emily Avignon Pandong, Virgie Obregon, watching from Bagong Silang, Caloocan City. Romulo Templo Nuevo, watching from Tondo. Si Rose Suelo Cerilo, good evening po, Father and Sister Rose. Si Fanny Pangan, good evening po sa lahat. Si Sister Benedict Paglinawan, Baby Rose Macalino, good evening. Yolanda Evangelista, thank you Lord for our gift of life today. Father Saclolo at Sister Agtarap. Tessie Tuason ay bumabati ng good evening sa lahat. Si kapanalig Rose Suelo Cerillo, good evening. Lita David, good evening po sa inyong lahat. Si Arnold Tolentino, sabi niya, kapayapaan po, Father Adonis and Sister Rose from Sampaloc, Manila. Ayan. Meron pa pong iba, sandali tignan natin. Sino pa ba? Ayun, si Remles Chow, magandang gabi po, Father Ado and Sister Rose, watching from Malabon. Si Enyang Portagana Aviles, Nenita Peralta,
Marisa Ferrer, salamat po sa biyaya. Amen, sabi niya. Si Kapanalig Edna Carla, blessed good evening po mga kapanalig. Si Kapanalig Candida Cruz, hello po, good evening Father Adonis, Sister Rose, naway lagi kayong nasa mabuting kalagayan at ligtas sa kapahamakan. God bless. Ayan. Si Kapanalig Marisa Ferrer, hello po, happy Sunday sa lahat. Salamat po. Bumabati din si Myrna Lopez, Marivic Santos Albano watching from Montalban, Rizal. Si Lulu Lim, bumabati ng good evening, Father Adonis, Sister Rose, at good evening mga kapanalig. Si Larry Pinili, bumabati din, at si Arnold Tolentino, Lita David. Ayan. Yan po yung mga bumati sa atin. Meron pa bang nagpahabol, Father? Meron dito, Sister, nagpahabol ang ating kapanalig na si Ding de Dios. Sabi niya, good evening po, Father and Sister. Ang iniwan ko po ay ang offer na magandang trabaho at ang babae kong minamahal. Wow. Yun po siguro para makasunod siya sa ating Panginoong Jesucristo. Sige, salamat po sa inyong mga sharing at sa inyong mga pagbati mga kapanalig, at patuloy nating ipanalangin yung mga kapanalig natin na nasa lansangan pa hanggang ngayon, no, para ipanalangin ang nangyayari sa ating bansa. Sister, pwede na tayong magpasalamat. Oo, meron pa po sanang nag-share pero wala na po tayong oras. Kailangan na po nating tapusin, pero sama po kayo lagi sa aming mga panalangin. So, maraming salamat mga kapanalig. Salamat Father Ado sa pagpapaliwanag mo tungkol kay Mateo at yung pagsunod kay Jesus at mga iniiwan natin sa pagsunod sa Kanya. Salamat sa ating faithful followers, mga kapanalig na nagpadala ng comments, kahilingan at pagbate at nakiisa sa atin ngayong gabi. Sa susunod na linggo po uli inaasahan namin kayo. Ayan. Sa ngalan po ng ating co-pilot sa studio ng Veritas 846, si Kenneth na ating PA, at si Jimmy sa technical side, ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia. Nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Pasalamatan natin ang Panginoon at hingin natin ang bendisyon mula kay Father Ado. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang katotohanan.